Hey guys, ngayon nga pala ikikwento ko sa inyo kung ano nga ba yung mga karanasan ko dito sa ibang bansa. Dito nga pala sa ibang bansa ay kailangan araw-araw ay malakas ka. Kailangan determinado at malakas ang loob mo sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Bawal ang mahina, bawal ang iyakin at higit sa lahat, hindi ka pwedeng sumuko. Simula nga pala nang pumunta ako dito sa ibang bansa ay wala na akong ibang inisip na negatibo. Hanggat maaari nga ay iniiwasan ko talaga yung mga negatibong bagay. Lalo na yung mga negatibong tao sa buhay ko. Hanggat maaari talaga, sila talaga yung kailangan iwasan natin. Bilang OFW nga, isang malaking oportunidad para sa amin ito. Sa kabila nga ng achievement na ganito ay may mga taong hindi natutuwa sa mga nangyayari sa buhay mo. Kaya nga para sa akin, mas focus ako sa mga goal ko sa buhay ko. Dito sa ibang bansa, hindi madaling mabuhay. Hindi madaling makisama sa mga tao. Totoo ngang hindi madali ang pagiging OFW. Pag napapagod ka, kailangan mong masahihin ang sarili mo. Kapag nagugutom ka, kailangan mong ipagluto ang sarili mo. Hindi nga kagaya sa Pinas, kapag nagugutom ka ay pwede ka manghingi. Dahil nga sa Pinas ay pwede ka rin namang ipagluto. Kapag naranasan mong maliitin ang ibang tao, doon ka mas lalong magiging determinadong manalo. Kapag OFW ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi lang din naman malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nag-ibang bansa ka, marami kang kalaban dito sa pupuntahan mo. Laban mo ang lungkot dahil isa sa pinakamahirap na kalaban mo ang lungkot. Dahil mapapalayo ka sa mga taong mahal mo sa buhay. Mga taong kasama mo buong buhay mo. Mga taong nandyan lagi nakasuporta sa'yo. Dahil dito sa ibang bansa ay talagang mag-iisa ka. Ika nga ng mga OFW ditong kasama ko ay laban kong laban. Lalo na nga daw at bata pa ako. Kailangan ko lang daw talaga lakasan ang loob ko. Kaya nga ng mga sinasabi ko sa inyo, may mga Pinay rin naman akong kasama dito na kung saan ay patuloy nila pinapalakas ang loob ko. Kaya nga kahit papano ay naiiwasan kong malungkot. Minin ko man sa sarili ko at hindi. Alam ko dadating ang panahon na malulungkot talaga ako. Alam ko din na dadating ang panahon talagang mahihirapan ako. At ito na nga ang kadalasan sinasabi dito. Laban kung laban, mahirap man o hindi. Walang susuko hanggat hindi nananalo. Ang pagiging OFW nga ay isa sa pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Sa totoo lang kasi talagang nasanay na akong kasama ko mga kapatid ko. Nasanay na ako nakasama ko ang magulang ko. Kaya napakahirap talaga na iwanan sila. Mabigat sa loob ko pero gusto kong matupad ang pangarap ko. Kahit na sinasabi ng ibang tao na meron naman akong afam, bakit pa ako nagtatrabaho? Ika nga rin ng marami ay may bahay at lupa naman ako. May mga sasakyan at kaya naman ako suportahan ng afam ko. Totoo nga't kaya naman talaga akong suportahan ng jowa ko. Pero gaya nga ng lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ako nakokontento sa kung anong meron ako. Paano ko tutulungan ng mga kapatid ko kung nakadepende lang ako sa isang tao? Kaya para sa akin, mas pinili ko talagang mas mapalayo sa kanila para makatulong. Nasanay na rin naman ako kahit paano sa kaunting lungkot. Dahil edad 18 pa nga lang ako ay nagtatrabaho na ako. Trabahador na nga ako ni Jollibee noong 18 years old pa lang ako. Nawalay na ako na matagal na panahon sa kanila noon. Kaya para sa akin ay medyo sanay na rin naman ako. Nagtrabaho nga pala ako sa Jollibee ng mahigit 2 taon. Ang trabahong yun talaga ang pinakamahirap para sa akin. Yun kasing mga pagkakataon na yun ay ang unang iniwan ko ang mga kapatid ko. Which is nakasanayan ko talaga nakasama ko sila buong buhay ko. Sa totoo nga lang ay talagang umiiyak ako gabi-gabi. Noong mga panahon nga na yun ay hindi ko talaga kaya ang lungkot. Dumadating pa nga sa punto na nakakatulog na lang ako sa kakaiyak ko. At paggising ko nga ay parang wala lang nangyari at kinagabihan ay iiyak na naman ako. At tingin ko yung mga panahon nga na yun ay yun talaga ang nararamdaman kong homesick. Kaya naman ngayon ay nakapag-adjust na talaga ako. Hindi na ganun kahirap para sa akin na iwanan sila. Dahil nga sa loob ng mahigit 5 taon kong nagtatrabaho sa Manila ay nakasanayan ko na rin talaga na wala sila sa tabi ko. Na kahit ganun pa man, kahit wala man sila sa tabi ko ay nasa puso't isip ko pala. At lagi ko sinasabi sa sarili ko na sila ang dahilan kung bakit ako nandito sa posisyong ito. Sa totoo nga lang guys ay talagang mahal na mahal ko mga kapatid ko. Dahil sa totoo nga lang ay sila nga ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Sila ang dahilan kung bakit ako bumabangon. At ngayon sila rin ang dahilan kung bakit ako nandito sa ibang bansa. Isa lang ang palagi kong sinasabi sa sarili ko. Lalaban ako at hindi ako susuko. Pagpapatuloy ko kung ano ang nasimulan ko. Aminado akong mahirap ang trabaho. Dahil may mga araw nga na hindi ito madali para sa akin. May mga araw na nahihirapan din talaga ako. Pero ano pa nga ba't nandito na rin naman ako? Gagawin ko na lang ang mga bagay na talagang magpapalakas ng loob ko. Dahil isa lang ang alam ko. Alam ko na dadating ang panahon na magkakasama rin kami ng pamilya ko. Dahil alam ko matatapos din ang lahat ng ito. Well anyways guys, ito nga pala ang ganap ko dito ngayong araw. Pagkatapos nga pala naming mag-duty dyan ay pumunta naman kami dito sa store. Bibili nga kami dito ng mga kaunting pagkain na babaunin namin sa aming trabaho. Dahil nga kung patuloy kami kakain sa labas at magagastos ng pera ay talagang mauubusan kami agad ng budget. So far nakakatuwa naman kasi mura lang talaga ang bilihin dito. Wag na wag mo lang talaga i-convert ang pera sa Pilipinas. Talagang mamamahalan ka't hindi ka mapapabili. Dahil bala ko nga magluto ng adobo. Kaya naman bumili ako dito ng isang buong manok at saka ko naman ito babadgetin ng kahit ilang araw. Bala ko nga rin pala magluto ng adobo ngayon. Eto na nga magiging gabihan ko at baon ko kinabukasan. Dito nga rin pala sa ibang bansa ay kailangan mo rin talagang magtipid. Dahil bukod kasi sa malayo ka na sa pamilya mo ay wala sa iyong magpapautang dito. Di ito katulad ng Pilipinas na pwede kang umutang kahit saan. Kaya yung perang hawak-hawak ko nga ngayon ay talaga namang binabudget ko ito. At eto na nga ipapakita ko lang sa inyo tong elevator dito. Yun lang kasi ako nakakita ng elevator sa small market. Kaya naman tawang-tawa talaga ako sa mga oras na to. Sobrang galing nga ng ginawa nila dito. At eto na nga pagkatapos nga pala namin mamili ay pumunta naman kami dito sa isang market para bumili rin kami ng iba pang kailangan namin. Dahil nga may mga nakalimutan din kaming bilihin. At eto nga nakita pa namin tong pakwan na malaki kaya
naman binili na namin. Unreal nga lang palang halaga niyan dito. O diba kung iisipin mo ay napakamura lang. Hanggang dito na nga lang pala muna guys.